Si Magdalena ay isang literal na Magda. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan siyang magtrabaho sa isang bar. "Magda!" Tawag sa kanya ni Lucy. Kasama niya na nagtatrabaho sa bar. May hawak tong sigarilyo at humihit-hit doon. "Ang sexy mo talaga. Kaya ka mabente. May customer ka doon. Ikaw ang gusto. Ayaw sa akin at sa iba eh." Napangisi na lang si Magda at umiling. "Alam ko, Lucy. Alam kong sexy ako at maganda." Lumabas si Magda galing sa likurang bahagi ng stage ng bar para hanapin ang kanyang magiging customer sa gabing yon. "Magda, tiba-tiba na naman tayo ngayong gabi. Sa VIP lounge ka, sa table 6. Andun si Sir Andrew Smith at inaantay ka na." Ani Violeta, ang manager nitong bar. Huminga ng malalim si Magda at sinunod ang sinabi ni Madam Violet at lumapit na sa mesang nakatoka sa kanya. Doon niya nakita ang lalaking ibig siyang makasama sa gabing yun. "Diyos kong mahabagihin. Akala ko sa pelikula o libro ko lang makikita ang ganito kagwapo at katipunong lalaki." Ani Magda sa kanyang isip. Kinagat ni Magda ang kanyang labi at unti-unting lumapit. "Magandang gabi, Sir Smith. I'm Magda, your whore for tonight." Pinatigil siya nito gamit ang pagtaas ng hintuturo. Tila hindi nagustuhan ang kanyang pagpapakilala. "Huwag ka nang magpakilala, tumabi ka na lang sa akin, Magda." Madiin ang pagkakasabi nito at tila bang galit. Kabisado na ni Magda ang bawat kanyang nagiging customer. At dapat maging professional siya kay Andrew, ngunit hindi niya magawa. Siya'y kinakabahan sa presensya nito. "Ano po sir ang gusto mong inumin?" Nagdadalawang isip na tanong ni Magda kay Andrew dahil halatang pagod ito't galit. "Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo." Imbis na sagutin siya, ay iyon pang naging sagot nito sa kanya. Umayos siya ng pagkakaupot ngumiti. Ako po si Magdalena, 20 anyos." "Ilang matandang lalaki nang nakahawak sa'yo?" Putol nito sa kanya na ikinabigla niya. Marami na ho." Isang nakakainsultong tawang pinakawala nito. Alam ni Magda ang propesyon niya at hindi siya dapat masaktan sa mga sasabihin ng kanyang customer. Ngunit nasaktan siya sa pakikitungo ni Andrew sa kanya. "Kung ganun pala, pwede kitang i-out ngayong gabi?" Tanong ni Andrew. Umiling ito. Ilalabas kita ngayong gabi." Mas lalong kinabahan si Magda sa sinabi nito dahil tila ba hindi na siya nito binibigyan ng pagkakataong magdesisyon. "Sir, hindi po ako pwede." 20 million, Magda. Kailangan kita ngayong gabi." Anito na tila ba wala lang rito ang halagang sinabi. Nasapo ni Magda ang bibig. 20 million, sir? Hindi makapaniwalang sambit ni Magda. Ngayon na ba? Saan tayo? Magbibihis sa baba ko?" Sunod-sunod ang naging tanong ni Magda dahil sa ganoong halaga ay pwede na siyang hindi magtrabaho. Matiim na nakatingin lamang si Andrew sa kanya, maging sa kanyang katawan. Sir, ano na?" "Yes, get dressed and we have to go." Anya. Agaran ng pagpunta ni Magda sa kanilang dressing room. "Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang lucky charm ng negosyo ko." Ani Madam Violeta, ngunit si Magda ay kinakabahan. "Ma'am, first time ko pong magpa-take out. Hindi naman ako pagkain para i-take out." "Boba!" Inilabas si Madam Violeta ang limpak-limpak na libo mula sa bag nito at binigay sa kanya. "As I promised, 70% mo sa mga nagbabayad sa'yo. Ilang milyon rin yan, Magda. Kaya't wag ka nang magdalawang isip. Nagbayad na hard cash pa. Huwag ka mag-alala at pwede kang magbakasyon muna kung gusto mo. Abay, ang laki nitong ibinayad sa'yo. Halos hindi nito kinikita ng mga katrabaho mo Ikaw lang ang bukod tangi, Magda." Dagdag pa ni Violeta. Nagmadali na si Magda na makabihis. Isang simpleng t-shirt at shorts lamang ang kanyang isinuot. Pagkalabas ng dressing room, ay nakaantay si Violeta sa kanya.
Doon ka na lumabas sa back door. Anito. Huminga ng malalim si Magda, hawak ang bag na naglalaman ng pera at ang mga gamit niya. Hindi nagtagal ay nakita niya ng magarang kotse na naghihintay sa kanya. Napalunok siya nang makapasok doon. Saan po tayo, sir? Kinakabahan niyang tanong. Painsultong tumawa ito. Saan ka ba madalas dinadala ng mga nagiging kliyente mo? 5-star hotel? What? Kahit saan pwede kitang dalhin, Magda. Hindi mawari ni Magda kung bakit mukhang galit ito sa kanya. Hindi na lang siya sumagot. Dinala siya nito sa isang 5-star hotel at wala siyang ginawa kung hindi ang sumunod sa lalaki. Sir, ibig tumutol ni Magda nang maghubad ito ng damit. Sa ibang oras ay hahanga siya sa kakisigang taglay nito. Nang mga oras na yun ay labis ang kalabog ng kanyang dibdib. Hubad. Utos nito sa kanya na para bang isa lamang siyang tunay na pokpok. Malamlam niyang tinitigan si Andrew. Ibig niyang tumutol ngunit nabayaran na siya at kailangan niya ng pera. Naghubad ng saplot si Magda at kahit manahihiya ay nilakasan niya ang kanyang loob. Titig na titig si Andrew sa katawan niya. Unti-unti siya nitong nilapitan at pininid sa dingding. Ilang lalaki nang nakahawak sa'yo? Seryoso nitong tanong. Sa nalilitong mga mata ay tinitigan siya nito. Hawak sa akin? Siyempre, marami. Anya sa kanyang sarili. Dahil hindi naman po pwedeng hindi siya hawakan dahil nagtatrabaho siya sa isang bar. Normal na ho sa amin ang hawakan, sir. May mga kamay naman po kasi ang mga customer. Nauutal niyang sagot. Ibig magalit ni Andrew ngunit siya'y natutokso sa labi ni Magda. Kaya hinalikan niya ang dalaga. Nanlaki naman ang mga mata nito. First kiss niya yon. Bawat galaw ni Andrew ay nananabik. Kanyang itinulak sa kama ang dalaga. At walang nagaw ang dalaga ng halikan nito ang kanyang katawan. Estranghero ang lahat ng to para kay Magda dahil siya isang birhen. Ngunit hindi niya maiwasang hindi maungol. Lalo na nang ibukan nito ang kanyang mga hita. Tinakpan niya ang kanyang kalachuchi. Sir, bakit ho kayo nandyan? Mabaho dyan, sir. Tutol ni Magda ngunit walang nakapagpigil kay Andrew. Kanyang kinain ang tahong ng dalaga. Nagising si Magda na halos hindi makalakad dahil sa nararamdamang sakit ng katawan. Lalo na ang kanyang gitnang hita. Ngumisi siya. Grabe naman, ang laki nun ah. Ani't inisip ang mga nangyari kagabi. Hanep na yan, nakasampu kami. Kagat niya ang kanyang labi nang siya'y tumayo para puntahan muna si Violeta. Kanya nang inexpect na sa kanyang pagising ay wala na si Andrew at hindi nga siya nagkamali. Sa bar ay doon dumiretso si Magda dahil doon ang bahay ni Violeta. Oh, Magda! Si Violeta ay nagulat nang makita siyang naroroon. Violeta, may nangyari sa amin kagabi ni Andrew. Gustong umiyak ni Magda dahil siya'y birhen nang may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi na nagulat si Violeta sa nangyari. Umupo ka na muna, Magda. Maraming beses na may nangyari sa amin. Sus, grabe naman, ang brutal niya pala. Hindi maiwasang magsumbong ni Magda. Magda, sa kalibre ng lalaking yun na inaasahan ko nang may mangyayari talaga sa inyo. Napakaswerte mo nga dahil ikaw ang napili. Kahit na marami kang kasama na magaganda rin. Ngunit, natatakot ako, Violeta. Baka mabuntis ako. Ani Magda. Bakit? Wala ba siyang proteksyon na gamit nang ipasok niya ang 2x2 niya? Umiling-iling si Magda. Kasalanan ko rin eh. Nagpadala ako sa sensasyon kagabi. Ang sarap niya. Napakagatlabi na lang sa Violeta. Hindi ka naman mabubuntis niyan. Sa susunod ay gumamit ka na ng proteksyon. Tingin mo ba may susunod pa, Violeta? Babalik pa kaya siya rito? Nakaramdam ng kaba si Magda. Ngumisi naman sa Violeta at lumapit kay Magda. Magda, salindog mong yan? Lalo na't birihin kanyang nakuha? Siguro ngayon hindi na yun makakatulog sa kakaisip pa sa'yo. At saka magbakasyon ka na muna.
Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Alam ko na mahirap ang gumalaw, kaya't magbakasyon ka na muna. Sinunod nga ni Magda ang suwestyon ni Madam Violeta. Siya ay umuwi ng probinsya ngunit hindi sa kanila. Kung hindi sa isang kaibigan na kanyang inuuwian dahil alam niyang walang mag-aalaga rito. Hindi ka nagpasabi, iha. Isang nakatungkod na matandang lalaki ang umahon mula sa pagkakaupo. Ngumiti si Magda at nilapitan ng matandang lalaki na sumagip sa kanyang buhay noon. Kaya simula noon ay kanya itong binibisita. Don Arturo, kamusta na ho kayo? Pasensya na at matagal akong hindi nakabalik. Pinakita niya sa matanda ang dala niyang supot ng pagkain. Eto po binilhan kita ng gamot mo at pagkain. Hindi ka na sana nag-abala pa, Magda. Alam ko naman na mas kailangan mo ng pera. Sa katunayan nga ay mas kaya pa kitang buhayin. O sus, ayan ka na naman Don Arturo Konti lang naman to. Nilagay ni Magda ang mga dala sa mesa at nakita niya si Lagring na kararating lang. Si Lagring ngayang naiwang katulong para alagaan si Don Arturo. Ngumiti ito sa kanya. Dumating ka na pala, Magda. Kamusta ka na? Okay lang po, Tiyang Lagring. Binisita ko lang po si Don Arturo. Mabuting at naisipan mong bisitahin at may makausap naman yan. Ikaw, kamusta ka ba sa trabaho mo? Alam ni Lagring kung anong trabaho ni Magda. Kung kaya minsan ay nag-aalala ito. Magda, bakit? Tanong ni Lagring nang mapun ang pananahimik ni Magda. Umiling naman si Magda. Wala ho, Tiyang. Napatingin silang dalawa kay Don Arturo na kumakain. Naaawa si Magda sa matanda dahil hindi na ito tinanggap ng mga anak nito. Kung kaya ito ay napilitang mamuhay mag-isa sa probinsya. Magsabi ka lang kung may problema ka, ha? Tsaka Magda, mabuti na rin dahil nandito ka. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo dahil may lagnat ang aking apo. Baka lumiban muna ako. Naisip ni Magda na wala naman siyang gagawin. At may malaking pera naman siya kaya't pwede siyang manatili sa bahay ni Don Arturo. Wala hong problema, Tiyang Lagring. Eto sa inyo na. Iniabot niya rito ang malaking halaga ng pera. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Lagring. Magda, hindi na. Alam mo naman na malaki ang sweldo sa akin ni Don Arturo. Alam mo namang milyonaryo si Don. O baka nga bilyonaryo pa. Itago mo na lang yan. At saka pasensya na, ha? Kailangan talaga ako ng apo ko Ikaw na munang bahala rito, ha? Oo naman, Tiyang. Bala ko nga rin talagang magbakasyon muna rito. Kailangan ko rin pong magpahingi. Nakakapagod po sa Maynila. Awang-awa si Lagring sa dalaga dahil alam niyang mahirap ang buhay sa Maynila. Lalo na kapag walang sariling bahay at pamilya. Nang kinahapunan ay nagpaalam si Magda kay Don Arturo na bibili ng uulamin nila. O sige, iha. Ikaw ay mag-iingat at huwag papagabi, ha? Habili ni Don Arturo. Naalala noon ni Magda noong siya'y nasagasaan. Dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina't ama. At si Don Arturo ang tumulong sa kanya. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, ay kanyang binabalik ang kabutihang loob na ipinakita sa kanya ni Don Arturo. Nang nasa palengke na si Magda, ay siya'y nagmadali upang makabalik kagad. Nang paparan na sana ng sasakyan ay nagulat siya nang may humawak sa kanyang bewang. Sir Andrew? Halos makasigaw ako sa gulat nang makitang si Sir Andrew ang humahawak sa aking bewang. Halos mapaatras pa ako ngunit mariin ang kanyang pagkakahawak sa aking bewang. Hinahanap kita kahit saan. Dito lang pala kita makikita. Nang tumingin siya sa akin ay galit na ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung bakit simula nang makilala ko siya ay galit na siya sa akin. O baka naman ganun na talaga ang ugali niya. Po, hinahanap niyo ko? Ngumisi siya nang nakakainsulto at hinila ako papalapit sa kanya. Why are you here, Magda? Pagkatapos kitang bigyan ng pera dito ka pupunta? Mas humigpit pa ang hawak niya sa bewang ko. Sir, nasasaktan po ako. I am your first. Anito. Gusto kong magmura nang marinig yun mula sa kanya. I did not expect it from a girl like you. Napalunok ako sa kanyang pangiinsulto sa akin.
Kapag ba sa bar nagtatrabaho maruming babae na kagad? Sir, ano ho bang kailangan niyo sa akin? Kailangan ko na po kasing umuwi eh. Kailangan po kasi ako sa bahay. Naramdaman kong nakakainsulto niyang tawa sa aking tenga. Sobrang lapit niya sa akin, kaya't pati ang kanyang hiningay akin ang nalalanghap. Oh my, Magdalena. Pagkatapos kong malaman na birhen ka ng aking makuha sa tingin mo, basta-basta na lang kitang pakakawalan. Nanlaki ang mga mata ni Magda, lalo na nang maalala ang malaking halaga na ibinigay nito sa kanya. Sir Andrew, sabihin niyo na lang po kung anong gusto niyong gawin ko. Alam ko naman na malaking halagang ibinigay niyo sa akin at hindi ko isusumbat ang aking pagkabirhen na ibinigay ko sa inyo. Titig na titig ang binata sa kanyang labi at pagkuway umiwas at may kotseng pumarada sa kanilang harapan. Pumasok at mag-uusap tayong dalawa. Kinakabahan ng husto si Magda ngunit walang nagawa dahil alam niya ang kanyang obligasyon sa kamay ni Andrew. Nang makapasok ay agad na sinunggaban siya ng halik ni Andrew. Tila isang hudyat yon kay Magda upang halikan to pabalik na may kaparehong intensidad. Sir! Napatigil si Magda at napasapo ang labi dahil sa nalalasahang metal mula roon. Dumudugo ng kanyang labi dahil sa kagat ni Andrew. Hindi ka ba nakontento sa akin, Magda? At umuwi ka pa talaga ngayon sa lalaki mo? Anong edad bang gusto mo? Mas matanda pa sa akin? Pininid siya nito sa kanyang kinauupuan. Of all the people. Ngunit hindi na nito itinuloy ang gustong sabihin. Nahigit na lang ni Magda ang hininga nang halikan siya ulit ng binata. Hindi ako papayag na may ibang hahawak sa'yo, Magda. Sir, hindi ko kayo maintindihan. Bakit po ba kayo ganito sa akin? Nalilitong tinitigan ni Magda si Andrew. Pumikit si Andrew ng mariin at pinakawala ng dalaga. Sir, may naghihintay po sa akin sa bahay. Kahit na gusto ko mang kayong patuloyin doon ay hindi maaari. Pasensya na ho. Nang tignan ni Magda ang binatay, punong-puno ng galit ang mga mata nito. Kailan ka ba babalik sa trabaho? Pagkunway tanong nito. Hindi ko pa po alam, sir. Nasa bakasyon po ako ngayon eh. Kayo? Bakit ba kayo narito? Inosenteng tanong niya. Magda, ganyan ka ba ka-inosente? Hindi pa ba halata kung sinong sadya ko rito? Kung akong masusunod, hindi ka makakaalis sa poder ko. Mas lalong tinambol ng kaba ang dibdib ni Magda dahil sa narinig. Alam niyang ubod ito ng gwapo, ngunit ubod rin ng kasungitan. Umiwas ng tingin si Magda kay Andrew dahil sa hindi malamang pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit ho, Sir Andrew? May gusto ho ba kayo sa akin? Paano naman yun nung kailan lang tayo nagkakilala? Natigil si Magda dahil sa pagtawa nito ng malakas. Magdalena, sino nagsabi sa'yong gusto kita? Katawan mo lang ang aking habol at hindi na kailanman lalampas pa ron. Napalunok si Magda at nakaramdam ng kudlit sa kanyang dibdib. Ibig niyang magsalita pa ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung ganun sir, pwede na ho ba akong umalis? Tulad po ng sabi ko, may naghihintay sa akin. Walang lingon na lumabas si Magda sa sasakyan ni Andrew at sumakay sa isang tricycle. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Tanong ni Magda sa sarili nang makasakay na sa tricycle at walang humpay ang kanyang mga luha. Nang makarating siya sa bahay ni Don Arturo, ay nakita niya itong tila hinihintay siya sa kanyang pagdating sa terrace. Hindi na napigilan ni Magda at tuluyan na siyang umiyak. Niyakap kagad siya ni Don Arturo. Anong nangyayari, Magda? Abay, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. Don Arturo, hindi ko po alam kung bakit ako nasasaktan na ganito. Hinagod ni Don Arturo ang kanyang likod. Dahil ba iyan sa pag-ibig, iha? Napatigil ng iyak si Magda at hindi rin alam ang isasagot. Dahil sa isang lalaki. Kasi alam mo ang pag-ibig ay nararamdaman at dumarating na lang bigla. Kaya ka nagtataka kung bakit ka nasasaktan. Dahil iyan ay pag-ibig. Muling lumuha si Magda. Mahal niya na nga ba si Andrew? Natulog ng mahimbing si Magda sa bahay ni Don Arturo ng gabing iyon.
Kahit ng mga nakaraang taon ay ganito rin ang kanyang ginagawa. Inaalagaan niya si Don Arturo dahil pamilya na rin ang turing niya rito. Kinabukasan ay nagkakalikot si Magda sa kanyang cellphone. Habang nagkakape ay may biglang tumawag sa kanya. "Hello? Sino to?" Takang tanong niya. "Ako to, si Andrew." Nakagat ni Magda ang labi dahil sa hindi niya inaasahan na tatawag ito sa kanya. "Saan mo nakuha ang numero ko?" "Hindi na yun mahalaga. Kailan ka alis dyan sa tinutuluyan mo?" Tila ba boses galit ito. Huminga ng malalim si Magda bago sumagot. "Ano ba talagang gusto mo, Sir Andrew? Hindi mo ba makalimutan ang nangyari sa atin? Hindi mo ako makalimutan?" May panunuya sa boses ni Magda. "Umuwi ka na ng Maynila. Let's meet." Gusto na lang mapamura ni Magda ngunit may kung ano sa kanyang damdamin na gusto rin yon. "Sige, uuwi ako mamayang gabi." "Kung ganun susunduin kita riyan." May pagmamadali sa boses ni Andrew. Hindi mapakali si Magda ng araw na yon dahil sa katotohanang magkikita na naman silang muli ni Andrew. "Magda, nasabi sa akin ni Lagring na uuwi ka na pala mamayang gabi? Ang bilis naman ng bakasyon mo rito sa akin. Ngunit naiintindihan kita, Magda." Nahihiya namang ngumiti si Magda kay Don Arturo. "Pasensya na po talaga, Don Arturo. Pag may pagkakataon po ulit dadalaw akong muli sa inyo." "Magda, wag mo na akong tawagin na Don Arturo. Mas mabuti pang papa na lang itawag mo sa akin. Para kahit papano magkaanak rin ako ng babae. Kasi iisang lalaki lang ang aking anak." Nabigla naman si Magda dahil hindi pa nito naikukwento sa kanya na may anak pala itong lalaki. "Ho? May anak ho kayong lalaki? Nasaan na siya ngayon, Papa Arturo?" Umiwas naman si Don Arturo ng tingin at nawala ngiti sa labi nito. "Marami pa akong hindi na ikukwento sa iyo, Magda. Dahil alam ko na abala ka rin sa sarili mong buhay. Ang anak ko'y nasa Maynila. Iniwan ko sa aming negosyo. At may munting hindi kami pinagkakasunduan. Kaya naman hindi kami malapit sa isa't isa." Nalungkot naman si Magda sa kanyang narinig. "Hindi bale, Papa Arturo. Siguro may magandang plano naman ng tadhana para sa inyo. Malay nyo, malaman mo isang araw na may apo na pala kayo sa kanya. At magkakaayos na kayo, hindi ba?" "Sana nga talaga, Magda." Kinagabihan ay nagpaalam na si Magda kay Tiang Lagring at kay Papa Arturo niya na uuwi na siya ng Maynila. Dala niyang maliit na bag at umabang siya sa harapan ng gate kay Andrew at hindi nagtagal ay dumating na rin ito. Kumalabog ang kanyang puso nang pumasok na siya sa kotse nito at hindi niya maiwasang maalala ang mga nangyari sa kanila. "Sinong kasama mo dyan sa loob ng bahay?" Malamig na tanong ni Andrew sa kanya. At hindi man lang siya nito kinamusta. Sumimangot si Magda. Si Papa Arturo at Tia Lagring." Umiling-iling si Andrew. "Papa? Bakit? Siya bang ama mo?" Nahihimigan ni Magda ang galit na naman ito. Hindi, Sir Andrew. Magkakilala lang kami. Yun lang yun." "Paano kayo nagkakilala kung ganun? Sa bar din ba?" Tumango si Magda kay Andrew dahil una niyang nakilala si Arturo sa bar. "Oo. Pero akong nakauna sa iyo, Magda." Pumikit ng mariin si Magda dahil iba na ang iniisip ni Andrew. "Sir, nagseselos ka ba kay Papa Arturo? Mabuti siyang tao. At sa palagi ko, kung ako ang asawa nun ay maswerte ako dahil mabait siya." Napasigaw si Magda dahil biglang itinigil ni Andrew ang sasakyan. "Hindi ka kailanman magiging asawa niya, Magda." Dahil sa biglaang pagpreno ay kinabahan ng sobra si Magda. Galit niyang tinitigan si Andrew. "Alam mo, kung hindi rin lang tayo magkakaintindihan, dito na lang ako. Ang suplado mo." Akamang lalabas si Magda ngunit hinila naman ni Andrew ang kanyang braso. At sa hindi niya inaasahan ay hinalikan siya nito ng mariin sa labi. Sir! Pilit itinutulak ni Magda si Andrew ngunit dahil masarap itong humalik ay halos magpadala siya sa bawat hagod ng labi nito sa kanya. "Ang rupok mo talaga, Magda," ani Magda sa kanyang sarili.
Nang matapos ang halik nito ay nakita niyang namumula ang labi nito at mamasa-masa pa. Napatingin rin siya sa suot ni Andrew at nakitang naka-t-shirt pala ito at makikita lamang ang tattoo nito sa braso niya. Iuuwi na kita sa Maynila, sa ayaw mo man o sa gusto mo, Magda. Banta nito't muling pinaandar ang sasakyan. Hindi naman nakahindi na si Magda dahil tila ba nawalan siya ng dila sa isang halik lang. Sa hotel muna tayo. Pagkuway sabi nito. Hindi na siya nabigla pa. Nilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang hita at dahil nakadress siya ay lumapat kaagad ang kamay nito sa kanyang hita. Masakit pa rin ba? Humugot ng malalim na hininga si Magda. Hindi na. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Gusto kong dilaan ulit yan. Sagot nito sa seryoso at tila ba wala lang rito ang sinabi, habang si Magda naman ay namamawis na sa kaba. Pwede naman, depende sa'yo. Tsaka pala yung pera na ibinigay mo sa akin, inipon ko muna sa bangko ang iba. Hindi ko kasi alam kung ano bang bibilhin ko sa ganun karaming pera. Buy all you want, marami pa akong ibibigay sa'yo. Gustong iuntog ni Magda ang kanyang ulo dahil hindi siya makapaniwala na nakabingwit siya ng isang bilyonaryong supladong lalaki. Bonus na yung magaling din to sa kama. Ilang oras din sila bago dumating sa isang mamahaling hotel. At halos malula si Magda kung gaano kaganda ang hotel. Sir Andrew, hindi ka ba nasasayangan sa perang ginagastos mo sa akin? Tinitigan lang siya ni Andrew na tila ba walang kabuluhan ang kanyang tanong. Mga mayayaman nga naman ani Magda sa kanyang isip. Huwag mo nang intindihin pa yun. Pagkuway pumasok na sila sa isang kwarto at doon pa lamang naramdaman ni Magda ang kaba. Nang lingunin siya nito't hilahin sa bewang para halikan siya. Part your lips. Utos nito sa kanya at kanya yung ginawa. Ang halikan nila na nauwi na naman sa isang gabi na puno ng ungol ang bawat sulok ng kwarto at mga halinghing ni Magda. Lumipas ang 2 buwan at balik na sa trabaho si Magda. Si Andrew ay sobrang abala sa trabaho nito at maging si Magda. Magda! Tawag sa kanya ni Madam Violeta. Isang gabi habang nasa trabaho siya. Maraming naglalakihan at mayayamang dumalo sa kanilang bar, kaya abala silang lahat. Nakikita mo bang nakikita ko? Po? Nagtaka si Magda sa sinabi ni Madam Violeta. Ngunit nang kanyang tignan ang sinasabi nito ay nagulat siya. Hindi ba si Sir Andrew Smith yan? Ani Madam Violeta. Nakaramdam si Magda na parang tinatarakan ng punyal ang kanyang dibdib dahil sa nakita. Oo po. May kasamang babae. Sosyalin yung babae Magda. Nang titigang muli ni Magda si Andrew ay nakahawak ng babae sa braso nito. Ang pagngiti ni Andrew ay kailanman ay hindi niya nakita pa sa tuwing magkasama sila. Magda! Teka nga, ba't ka umiiyak? Punyeta, sinasabi ko na nga be. Hinila siya ni Madam Violeta sa dressing room kung saan marami ang nagme-makeup. Lumabas nga kayong lahat! Sigaw nito sa kanila kaya't nagsilabasan ng mga naroroon. Hanggang silang 2 na lang natira. Nagseselos ka ba, Magda? Nandiliit ang mga matang tanong ni Madam Violeta. Mas lalong naluha si Magda at pinunasan ng kanyang luha. Hindi ko po alam, Madam Violeta. Hindi ko po talaga alam Napahit-hit si Madam Violeta sa kanyang sigarilyo. Lintik! May pagtingin ka kay Sir Andrew. Magda, dahil ganyan din ako noon. Ilang beses may nangyari sa inyo bukod sa gabing binayaran ka niya? Maraming beses pa, Madam. Bukod po sa gabing yun. Pag-amin ni Magda. Napasinghap ng malakas si Madam Violeta at lumuhod sa harapan ni Magdang nakaupo. Masaya ako dahil sa wakas ay nagmamahal ka, Magda. Ngunit alam ko na masasaktan ka lang. Ang kalibre ni Sir Andrew, hindi yan basta-bastang nagmamahal. Playboy yan. Nakita mo naman, hindi ba? Hindi naman kita masisisi dahil sadyang gwapo siya. Hay naku, Magda. Gumagamit ba kayo ng proteksyon? Halos sabunutan ni Magda ang sarili dahil kailanman ay hindi sila gumamit noon.
Hindi po, madam. Sa ilang araw na nagkikita kami ay hindi namin naisipang gumamit. Naku! Ang tanga-tanga niyong dalawa. Pwede kang mabuntis yan, Magda. Pinunasan ni Magda ang mga luha bago siya lumabas ng dressing room. Buti na lang at parang anak na ang turing sa kanya ni Madam Violeta. At napagsasabihan niya ito ng sama ng loob. Handa na siyang lumabas nang hindi niya sinasadyang makita si Andrew at ang kasamang babae nito sa isang madilim na parte ng bar. Nasa likod yun ng banda at hindi maingay. Bakit ba ayaw mo, Andrew? Kababata mo ko at alam mong may gusto ako sa iyo noon pa man. Hindi ako tumitingin sa iba dahil ikaw lang ang gusto ko. Sigaw ng babaeng kasama nito kanina kay Andrew. Kung hindi nagkakamali si Magda ay umiiyak to. Vanessa, hindi ko to gagawin. Bakit? Sino bang gusto mo? Ang babaeng prostitute dito? Sino nga yun? Si Magda? Ang babaeng gusto mong paghigantihan mula pa noon. Siya bang gusto mo kahit nakabit siya ng ama mo? Ni Tito Arturo, ha? Napasinghap ng malakas si Magda dahil sa narinig. Siya ang gusto mo, hindi ba? Kaya mo ako sinasaktan ng ganito. Sabi mo maghihiganti ka lang kasi dahil sa ginawa ng ama mo. Namatay ang ina mo. Andrew naman, tuparin mo yung sinabi mo na maghihiganti ka lang sa kabit ng daddy mo. What the heck? Maghihiganti? Napamura na lang si Magda at hindi niya maiwasang maluha. Ibig sabihin ba nito, si Don Arturo ang ama ni Andrew? Siya bang sinabi ni Don Arturo na nag-iisa niyang anak na lalaki? Ani Magda sa kanyang isip. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Vanessa. Sigaw sa kanya ni Andrew. Hindi mawari ni Magda ang sakit na nararamdaman niya at tila ba hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sabi mo gusto mo lang maghiganti sa kanya, Andrew. Ako ang mahalin mo at ibibigay ko lahat sa iyo, Andrew. Nanatiling nakatago si Magda sa gilid at gimbal sa kanyang naririnig. Lahat ba ng ginawa ni Andrew ay pakitang tao at paghihiganti lamang? Gusto lang siya nitong paglaruan at saktan sa huli. Umatras si Magda ngunit may naapakan siyang bagay na pinagmulan ng ingay. Dahilan na mapatingin sa kanyang dalawa. Magda, sabi ni Andrew ngunit umiling-iling si Magda. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata at tumakbong paalis doon. Magda! Sigaw ni Andrew at dahil mas mabilis at malakas to ay nahila siya nito. Bakit, Sir Andrew? May kailangan pa ba akong malaman bukod sa gusto mo palang maghiganti sa akin? Dahil sa akala mong kabit ako ng ama mo? Kitang-kita ni Magda ang galit ni Andrew nang marinig yon. Ano, Andrew? Saktan mo ako kung ganon. Hinampas niya ang dibdib ni Andrew. Saktan mo na ako kung gusto mo palang maghiganti sa akin. Alam mo, halos hindi na magawang punasan ni Magda ang kanyang mga luha dahil sa sakit na nararamdaman. Mas pipiliin ko pang ugali ng ama mo kesa sa ugali mo. Sigaw niya rito. Sabihin na nating binabayaran mo ako kapalit ng katawan ko. Pero hindi ako kasing sama mo, Sir Andrew. Ano naman ngayon kung kabit ako ng ama mo? Pues para malaman mo, mas may mabuting kalooban pang ama mo kaysa sa'yo. Sigaw ni Magda at hindi magkamayaw ang kanyang mga luha. Aalis na sana siya ngunit pinigilan siya ni Andrew. Ngayon alam mo ng sakit na naranasan ng ina ko bago siya namatay, ha? Kulang pa yan, Magda. Labis ang inis sa naramdaman ni Magda at nasampan niya ito ng malakas. Doon ka na sa babae mo. Magsama kayo. Mabilis na tumakbo si Magda at pumara ng taxi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit isa lang nais niyang puntahan sa mga oras na yon. Ang bahay ni Don Arturo. Gulong-gulo siya at wala siyang alam sa mga nangyari sa pamilya ni Andrew noon. At gusto niya yung malaman lahat. Nang gabi ring iyon ay nakarating siya sa bahay ni Don Arturo. At nakita niya si Tia Lagring na nagtatapon ng basura. Oh, Magda! Gabing-gabi na. Ikaw talagang bata ka. Halika rito sa loob. Sa mga oras na yun ay tila ba nasusukat masama rin ang pakiramdam ni Magda.
Kung kaya pagkalapit niya palang mismo kay Tia Lagring, ay agad na siyang nawala ng malay. Ay Magda, ano bang nangyari sa'yo? Ang init-init mo. Tarantang sigaw ni Tia Lagring at humingi ng tulong kay Don Arturo. Nagising si Magda na nasa ospital at binabantayan siya ni Tia Lagring niya. Oh, gising ka na pala Iha. Anong gusto mong kainin? May masakit ba sa'yo? Sobrang nag-alala si Tia Lagring sa kanya. Tia, pasensya na po kung naging abala pa po ako. Sabi ni Magda nang maalalang nawalan siya ng malay. Marahil po sa sobrang pagod ko sa trabaho. Huminga ng malalim si Tia Lagring at hinawakan ng kanyang kamay. Magda, oo, marahil isa na yun sa rason kung bakit ka nawalan ng malay. Ngunit may ibang rason pa, Magda. Kinabahan si Magda at kinagat ang kanyang labi. Bakit ho, Tia? Kinakabahan na tanong ni Magda. 2 buwan kang buntis, Magda. Halos tumigil ang mundo ni Magda nang marinig yun. Hindi yun inaasahan ni Magda ngunit naalala niyang hindi na pala siya nadatnan. Nanginginig na nasapo ni Magda ang kanyang labi at hindi niya mapigilan na umiyak. Niyakap siya ng mahigpit ni Tia Lagring. Tahan na Magda, wala na tayong magagawa. At saka blessing ang baby na iyan. Pinunasan ni Magda ang luha at tumango. Hindi siya umiiyak dahil sa nalaman niyang buntis siya. Ngunit dahil sa mga nalaman niya tungkol sa ama ng kanyang dinadala. Tia, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak ni Magda. Shh! Bumili lang ng prutas si Don Arturo pero andito na yun maya-maya. Hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan at pumasok si Don Arturo. Hindi maiwasan ni Magda na maging emosyonal dahil hindi niya kamag-anak ang mga ito at ito pa ang may malasakit sa kanya at tumutulong. Magda, ayos ka na ba, Iha? Malumanay ang boses ni Don Arturo. Tumango si Magda at tinitigan ng mabuti si Don Arturo. Ngayon niya lang napuna ang pagkakahawig nila ni Andrew. Maayos naman po, Papa Arturo. Umupo si Arturo sa tabi niya. Iha, nagpaimbestiga ako. Diyos ko, hindi ko inaasahan na sa sobrang galit ng aking anak sa akin magagawa niya ito sa'yo. Mas lalong bumuhos ang luha ni Magda dahil sa narinig. Papa Arturo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag ka nang mag-alala at hindi ka na muli pang masisilayan ni Andrew. Hindi ka na niya muli pang masasaktan. Ngunit sana ay alagaan mo ng mabuti ang apo ko. Tumango ako't hinimas ang aking tiyan na maliit pa. Mahal na mahal ko po ang anghel na nasa aking sinapupunahan, Papa Arturo. Sabay ngiti ni Magda. Dahil sa nangyari ngayon ay hindi na nakabalik pa si Magda sa kanyang trabaho. Minsan ay tumatawag rin sa kanya si Madam Violeta. Magda, ilang beses nang pabalik-balik dito yung customer mo. Si Sir Andrew? Ewan ko lang ha, kasi pakiramdam ko patay na patay siya sa'yo. Napairap na lang sa ere si Magda sa kanyang narinig na ibinalita ni Madam Violeta sa kanya. Madam, hay naku Magda, hanggang ngayon madam ka ng madam sa akin. Halos matalik na magkaibigan na nga tayo. Tama na nga yung pagtawag mo sa akin ng ganyan. Naku baka ako pang paglihihan mo. Umiling-iling ako tumawa dahil nasanay ako na ganun ang tawag sa kanya. Biro lang. At saka Magda, seryoso ba na ayaw mong ipaalam kay Sir Andrew na buntis ka? Tanong nito. Nasa likod ng malaking bahay si Magda at nagmumuni-muni. Violeta, galit na galit sa akin si Andrew. Gusto niyang maghiganti sa akin kaya niya ito nagawa. At nagbunga pa. Hay Diyos mio, parang pelikula yung buhay mo Magda. Napangiti si Magda at napahima sa kanyang tiyan. Maayos naman ako dito Violeta. Ang perang inipon ko, binili ko ng bahay. Binibisita rin ako nila Tiang Lagring at Don Arturo. Alam ni Violeta ang lahat ng nangyari at naikwento yun lahat ni Magda sa kanya. Paano kung masundan ka niya dyan Magda?
Alam mong mayaman yan si Sir Andrew. Sundan para saktan ako lalo. Bakit ka nga ba nasasaktan ng ganyan, Magda? Dahil ba mahal mo siya? Parang isang patibong na tanong ni Violeta kay Magda. Pumikit ng mariin si Magda at tumayo. Violeta, noong paulit-ulit na may nangyayari sa amin ni Andrew, mahal na mahal ko na siya noon. Nasaktan ako ng sobra, Violeta, sa mga nalaman ko. Ngunit isang malaking regalo para sa akin ang pagbubuntis ko ngayon. Rinig niya ang pagbuntong hininga ng malalim ni Violeta sa kabilang linya. Kung sa bagay, ang pagmamahal talagang ganyan, unpredictable. Nawili si Magda sa pag-uusap nila ni Violeta at nang matapos ay nagdesisyon siyang pumunta ng palengke upang bumili ng kanyang gusto. 3 buwan na ang kanyang ipinagbubuntis at matagal na rin siyang lumipat ng bahay na malapit lamang kila Don Arturo. Magagabi na pala. Kailangan ko ng bilisan sa pamimili. Ang sarap naman kasi ng mga street foods. Hindi maiwasang maglaway ni Magda sa mga pagkaing nakikita niya kaya siya natagalan. Nang matapos na si Magda ay pumara siya ng tricycle para makauwi na. Barangay Santa Ines po, kuya. Sabi niya sa driver habang kumakain ng pakwan. Ngunit nagtaka si Magda dahil hindi naman sa Santa Ines siya dinala ng driver. Kung kaya siya'y kinabahan ng sobra. Kuya, hindi po dito ang daan papuntang Santa Ines eh. Kuya, ihinto mo na lang. Bibigyan na lang kita ng pera. Ngunit hindi pa rin nakikinig ang driver at dinala siya nito sa isang liblib na lugar hanggang sa wala na ngang mga kabahayan. Huminto ang tricycle kaya't lumabas kagad si Magda. Ngunit hinablot siya nito sa bewang. Huwag mo akong sasaktan, kuya. Magdalena, bulong ng lalaking nakasombrero, kaya't hindi niya ito namukhaan. Napatigil si Magda sa kanyang iyak nang mamukhaan ng lalaking nagdala sa kanya sa liblib na lugar. Sir Andrew? Huminga ng malalim si Sir Andrew at tinanggal ang suot na sombrero, kaya muling nasilayan ni Magda ang mukha nito. Hindi maiwasan ni Magda ang mamangha, lalo na paglihihan niya ito. May naitago pa siyang picture ni Andrew. Umawang ang kanyang labit na patingin sa labi ng lalaki. Matagal na kitang pinasusubaybayan. Magda, gusto kitang makausap. Anito sa kanya. Bumagsak ang panga ni Magda nang tumingin sa katawan ng binata at nakitang naka-t-shirt ito ng kulay gray, kung kaya't bakat ang muscles nito sa katawan. Napalunok siya't napatingin sa paligid. Walang tao. Sa kanyang isip, naglilihi ako. Kailangan kong mapunan to. Bakit, Sir Andrew? Hindi mo ako makalimutan? Lumapit siya rito at hinawakan si Andrew sa dibdib nito. Magda, gusto kitang makausap. Akala ko ba galit ka sa akin? Hinalikan ni Magda ang leeg ni Andrew kung kaya't bumigat ang paghinga nito at hinapit siya sa bewang. Seryoso ang titig ni Andrew. Hindi kita mahanap dahil hinaharangan ni Papa ang lahat ng mga investigador ko. Ngunit walang makakapigil sa akin, Magda. Baliw na baliw ako kakaisip sa'yo. Nabaliw ka na ngayon. Totoo nga talagang kasabihan, Sir Andrew, ano? Na nasa huli ang pagsisisi. Okay, mag-usap tayo. Ngunit may isa akong kondisyon. Ano yun kung ganun? Gusto kitang makasama ngayong gabi, Sir Andrew. Dito. Ora mismo. Hinubad ni Magda ang saplot. Malakas ang kanyang loob dahil alam niyang walang katao-tao sa lugar na yon. Umawang ang labi ni Andrew nang masilayang muli ang hubad na katawan ni Magda. Mabuti na lang at hindi pa halata ang aking tiyan. Sa isip ni Magda. Angkinin mo ko ngayong gabi, Sir Andrew. Gustong puna ni Magda ang kanyang sarili pagdating kay Andrew dahil namimiss niya ito ng husto. Ngunit alam niyang hanggang doon na lang yon. Isa pang kadahilanan na pinaglilihan niya si Andrew. Paulit-ulit ang pag-ungol ni Magda habang nangangabayo sa loob ng tricycle. Kahit gabi na, saksi ang mga puno, damo at iba pang insekto na naroroon sa kanilang nagawang dalawa. Tinitigan ng mabuti ni Andrew ang labas ng bahay nila Magda. Mula nang matapos sila, ay walang nagsalita sa kanilang dalawa.
Patawarin mo sana ako, Magda. Ang mga narinig mo noon ay… Tama nang napunan na natin ang isa't isa ngayong gabi, Sir Andrew. Huminga ng malalim si Magda at nakaramdam ng sakit ng dibdib. Hindi mo naman ako gusto. Ang nangyari sa atin noon dahil rin sa pangangailangan ko. Umiwas si Andrew at napamura. Oo, Magda. Naging siraulo ko dahil sa nakaraan ng pamilya namin. Ngunit nang mawala ka parang nabaliw na ako kakahanap sa iyo, Magda. Ginawa kong lahat. Nabaliw? Bakit, sir? Nakokonsensya ka sa mga nagawa mo sa akin? Natahimik si Andrew at yumuko. Nang muling magtama ang kanilang mga mata, ay namumula na ang mga mata ni Andrew. Magda, hindi mo ba ako natatandaan? Nanlaki ang mga mata ni Magda nang may ilabas itong bracelet na kulay pula. Bakit nasa iyo yan? Nagtatakang tanong ni Magda. Ngumisi ng mapait si Andrew. Yes, Magda. Ako yung nerd at pangit na naging kapitbahay niyo noon. Do you remember me? Bumuhos sa mga alaala kay Magda, lalo na nang bata siya at kalaro niya ang isang binatang lalaki. Naging kaibigan niya ito at tumulong sa kanyang pag-aaral. Pero si Carl yun. Nang mga oras na yun ay mas naging klaro kay Magda ang mukha ni Andrew. Nakahawig nga talaga ng kaibigan niya noong si Carl. Mas lumapit pa si Andrew kay Magda. I am Carl Andrew Smith, Magda. Bulong nito at malumanay na tumingin sa kanya at pumikit ng mariin. Sinubukan kong magalit lalo na nang umalis kayo nang walang paalam. Tapos nalaman ko na may kung ano pala sa inyo ng ama ko sa nagdaang taon. Hayop ka kung ganon, ha? Hindi napigilan ni Magda ang kanyang sarili. Namatay ang nanay ko, Andrew. Sinubukan kong pumuslit noon para magpaalam sa iyo pero nagmamadali kami. Naging ulila ako at nakipagsapalaran sa isang bar para lang mabuhay ako. At salamat sa ama mo, Sir Arturo, na tumulong sa akin at itinuring akong isang anak. Napamura na lang si Andrew at lumuhod sa harapan ni Magda. Hindi inaakala lahat ni Magda ang kanyang narinig mula rito. Si Andrew pala at si Carl ay iisa. Sir, sinubukang pigilan ni Magda si Andrew ngunit lumuhod pa rin to. Sana patawarin mo ko, Magda. Alam ko na ngayon ang totoo. Nagpadala ako sa aking nararamdaman, Magda. Gustong gusto kita noon pa man. Hindi ako kailanman nagmahal dahil ikaw lang ang gusto ko. Nasapo ni Magda ang kanyang labi at hindi siya makapaniwala. Gusto siya ni Andrew. Sir, sinubukang hilahin ni Magda si Andrew ngunit bago pa yun ay may nagsalita sa kanyang likuran. Pinagsisisihan mo na ba, anak, ang iyong ginawang paghihiganti at maling akala? Si Don Arturo na nasa kanilang likuran na pala. Papa Arturo! Singhap ni Magda. Tumayo ka, Andrew. Mando ng kanyang ama. Tumayo naman si Andrew at tinitigan ng kanyang ama. Mabuting tao itong si Magda. Anito. Naramdaman ni Magda na hinawakan siya ni Tia Lagring na naroroon din pala. Papa, gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Ninyo ni Magda. Kung ganun ay patunayan mo, Andrew. Ipakita mong nararapat ka kay Magda. Pumikit ng mariin si Andrew at tumango. Kung iyan ang paraan upang mapatunayan ko ang pagmamahal ko kay Magda, gagawin ko. Tumangu-tango si Don Arturo na may hawak pang baston. Umuwi ka't gabi na. Ikaw, Magda, kailangan mong magpahinga. Pumasok ka na sa iyong bahay. Hindi na umuwi sila Don Arturo at Tia Lagring sa bahay ni Magda at doon natulog dahil sa pag-aalala. Kinaumagahan ay kaagad silang nag-usap. Magda, mabuti naman at hindi ka nag-aanong nagsusuka. Nilagay ni Chang Lagring ang gatas sa tinapay sa mesa. Hindi na po gaano, Chang. Napabuntong hininga na lang si Magda habang natulala. Naisip niya yung nangyari at ang mga nalaman niya. Si Carl pala ang dating pangit at patpati niyang kaibigan ay si Andrew pala. Ang laki ng ipinagbago ni Andrew. Siya pala si Carl, ang kababata ko. Hindi maiwasan ni Magda na maging emosyonal.
Hinimas ni Tia Lagring ang kanyang likod. Iba talaga ang tadhana kapag gumawa ng isang himala, Magda. Kasi kahit imposible ang nangyayari. Tingnan mo, ama niya rin pala si Don Arturo, ang kumupkup sa iyo nang mawalan ka ng magulang. Alam ko na galit ka sa kanyang panduloko sa iyo, iha. Ngunit alam ko na mahal mo ang lalaking yon. Lumipas pang 2 buwan at lumaki na ng husto ang tiyan ni Magda. Madalang na rin siyang lumabas. Papa Arturo, bumisita po si Andrew? Tanong ni Magda kay Don Arturo. Oo, Magda. Hindi niya alam na ikaw ay buntis. Bakit mo nga pala ayaw ipaalam sa kanya ang pinagbubuntis mo? Tuso ang anak kong iyan. Malalaman at malalaman niya rin na magkakaroon siya ng anak sa'yo. Huminga ng malalim si Magda. Natatakot po ako, Papa. Baka kasi kung aminin ko ay bigla niya akong iwan. Ayokong masaktan ulit. Ang pagkakaalam ko po, ayaw niyang magkaanak. Napailing-iling na lamang ang matanda. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo, Magda. Ngumiti ng mapait si Magda. Mahal ko po si Andrew, Papa Arturo. Uminit ang gilid ng mga mata ni Magda. Simula pa po noon napatpatin siya at inaaway siya ng mga bata ay crush ko na si Andrew. Hinimas ni Magda ang kanyang malaking tiyan. Kung ganun, Magda, kung anong yung gustong gawin ay susuportahan kita. Masaya ako dahil minamahal mo rin ang anak kong yon. Isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang nangyari noon. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay dahil yun sa kanser at hindi dahil sa iyo. Nabulag lamang si Andrew ng kanyang galit, kaya't hindi maganda ang kanyang nagawa sa iyo. Magda, Don Arturo, nandyan sa labas ang anak mo, Don Arturo, si Andrew. Biglang pumasok si Tia Lagring at ibinalita ito. Nagkatinginan si Don Arturo at Magda. Papasukin mo po siya, Tia. Gusto ko siyang makausap. Seryosong sabi ni Magda. Sigurado ka ba, Magda? Tumango si Magda at agad namang tumalima si Lagring. Hindi mapakali si Andrew sa kanyang kinatatayuan nang pinapasok siya ni Tia Lagring, ang mayordoma sa bahay ng kanyang ama. Agad namang napatingin si Andrew kay Magda. Sa aura ni Andrew ay tila ba may kung ano siyang gustong sabihin ngunit hindi niya magawa. Maiwan ko na kayong dalawa, Magda, sabi ni Tia Lagring. Gusto mo raw akong makausap, Sir Andrew? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Magda, lalo na't naalala niya na naman ang maiinit na gabi nila ni Andrew kapag napapatingin siya sa katawan ng binata. May gusto kong ikumpirma, Magda. Nandito rin ako para ayusin ang lahat. Alam kong may galit ka pa rin sa akin dahil sa paghihiganti ko. Mali ako. Nabulag ako ng galit ko, Magda. Ngunit sa huli ay napagtanto ko na sobra akong naging mali. Napalunok si Magda sa nakikita niyang anyo ng binata. Ang laki ng katawan at kaarogantehan ng pagmumukha nito ay malayong malayo sa kilos nito ngayon. Andrew, mahal kita. Mahal na mahal kita, Magda. Natigal-galang dalaga nang marinig yon. Kumalabog ng gusto ang kanyang puso nang marinig yon. Magda, nandito ako ngayon upang manligaw. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Tumayo si Andrew at mas lalong nadepena kung gaano katangkad ang binata. Si Magdang nakaupo sa sofa ay napatingala sa binata. Ngunit nagulat dahil sa biglaang pagluhod nito sa kanyang harapan. I miss you so much, Magdalena. Bulong ng binata. Mula pa noon, nung iniwan mo ko ng walang dahilan. Tuluyan ang dumaloy ang luha ni Magda at naalala ang kanilang nakaraan. Hinawakan ni Magda ang mukha ng binata at hinimas yun. Pumatak ang kanyang luha dahil hindi niya akalain na sa kay tagal ng panahon ay nagkita pa rin sila ni Andrew. Andrew, hindi ako kailanman nagtanim ng galit sa'yo. Sinubok rin ako ng tadhana noon kung bakit kami umalis ni Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko namang oras na nawala na si Mama. At ako na lang mag-isa. Umigting ang panga ni Andrew at hinalikan ng kamay ni Magda. Kaya ako sinubukang magtrabaho sa club.
At sa ilang taon ay nagkita ulit tayo. Pinahanap kita, Magda. Hindi ka nawala sa isipan ko. Gusto kong maghiganti noon lalo na nang malaman ko na binabahay ka ng aking ama. Mali ako ng hinala. Patawarin mo sana ako, Magda. Sino ba naman ako para hindi ka patawarin, Andrew? Bumuntong hininga si Magda. Umawang ang labi ng binata sa kabutihang loob ni Magda. Liligawan kita, Magda. Lalo na't magkakaanak na tayong dalawa. Malakas na napasinghap si Magda dahil hindi niya yun inaasahan. Ngunit walang kahit anong bakas ng galit sa binata, kundi ang pagsusumamo kay Magda. Paano mo nalaman? Ang ibig kong sabihin. Hindi natapos si Magda ang sasabihin dahil nagulat siya. At hindi niya inaasahan na malalaman kaagad ng binata. Sinabi ko na sa iyo, Magda. Gagawin kong lahat. Makuha lang kitang muli. Hinawakan ni Andrew ang kanyang tiyan na tila ba isang babasaging bagay. Kinagat ni Magda ang sariling labi dahil sa galak na dumayo sa kanyang dibdib. Mabuti naman at nagbago ka na, anak. Nagsalita sa likod nila si Don Arturo. Napatingin naman kagad si Magda sa kanya at halos itulak ang anak nitong si Andrew sa kanyang harapan. Andrew, ang papa mo. Pilit na pinatatayo ni Magda si Andrew. Alam ni Magda na hindi nagkakaunawaan ng dalawa. Ilang taon na rin kaya siya kinakabahan. Papa, si Andrew na tumayo't unti-unting lumapit sa kanyang ama. Kitang-kita ni Magda ang mga luhang nangilid sa mata ni Don Arturo. Sabay tapik sa balikat at niyakap ang anak. Nasapo niyang bibig nang yakapin pabalik ni Andrew ang ama. Masayang masaya ako ngayon, Andrew anak. Sabi ni Don Arturo na pumapatak ang mga luha. Patawarin mo rin sana ako, Papa. Si Andrew naman na pinipilit na wag dumaloy ang luha sa harap ng ama. Lumapit ng dahan-dahan si Magda sa dalawa't ngumiti. Masaya po ako dahil magkaayos na kayong dalawa. Sa wakas, nilingon ni Andrew si Magdalena na may pagmamahal ang mga mata. Kinagat ni Magda ang labi at unti-unting lumapit sa dalawa. Don Arturo. Papa na, Magdalena. Pagtatama ni Don Arturo sa kanya. Hindi siya makatingin kay Arthur ng diretsyo pero kanyang hinawakan ang kamay nito. Masaya po ako dahil sa ilang taon na hindi pagkakaintindihan ay naayos na kayong dalawa. Wika ni Magdalena. Nakakatuwa nga naman ang tadhana. Dahil kung hindi pa dahil sa iyo, hindi pa kami magkakasundo. Well, talagang itinadhana na kayong dalawa. Lalo na't magkakaapo na ako sa inyong dalawa. Ano ang plano mo ngayon, Andrew? Tanong nito sa anak. Dapat mo nang pakasalan si Magda. Abay, hindi na dapat ligawan pa dahil magkakaanak na kayong dalawa. Dagdag pa ni Don Arturo. Popo? Napasinghap si Magda. Akala niya'y mabibigla si Andrew ngunit nang titigan ni Magda ito ay nakatingin na ito sa kanya ng seryoso. Napakurap-kurap siya sa kadahilanan na namamangha na naman siya kung gaano ito kagwapo. Gusto ko po siyang pakasalan, Papa. Kung ako lang pong masusunod. Ngunit alam ko na mas maiging pag-usapan muna namin ni Magda ang lahat. Isa pa, hindi na ako aalis pa rito. Ngunit papaano ang trabaho mo sa Maynila, iho? Tanong ng papa nito. Napagplanuhan ko na po, Papa, bago ako tumungo rito. Dinala ko rin ang laptop ko dahil bumalik ang tingin ni Andrew sa kanya. Ayoko nang iwanan si Magda. Napanganga na lang si Magda sa kanyang narinig at napangisi si Don Arturo. Tinapik ni Don Arturong muli ang balikat ng anak. Hanga ako sa iyong lakas ng loob at dedikasyon, anak. Ngunit buntis si Magda kaya't nakadepende pa rin sa kanya ang desisyon. Pag-usapan ninyong dalawa. Lagring! Tinawag nito si Lagring at agad naman itong dumating. Ipagluto mong dalawa ng masarap na hapunan at alam kong deserve nating lahat ang isang simpleng selebrasyon. Hindi ba, Magda? Tumango si Magda tipid ng ngumiti. Tama ho kayo, Papa Arturo. Nagluto si Tia Lagring ng masasarap na ulam ng gabing iyon. At nagkonting salo-salo sila Magda, Andrew, Don Arturo at kasama na rin si Tia Lagring. Maayos lang bang pakiramdam mo? Tanong ni Andrew kay Magda na kakaibang ganda ng gabing yon.
Kahit nabuntis ay tila ba mas lalo itong gumanda. Maayos naman, sagot ni Magda. May gusto ka bang kainin o gustong tikman? Bibilhan kita. Hinawakan ng sensual ni Magda si Andrew sa hita at tumingin sa nakabukol na nasa gitnang hita ni Andrew. Kinagat ni Magda ang labi. I missed you, Andrew. Anas ni Magda ngunit silang dalawa lang nakakarinig. Kahit na ganun ay nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa nagdesisyon na silang matulog. Magdalena, iha, ikaw nang bahala kay Andrew ha? Kami uuwi na sa bahay. Dadalaw na lang pagkabukas. Pagpapaalam ni Don Arturo. At nang tignan ni Magda si Tia Lagring ay pilya siya nitong tinitigan. Oho, ako na hong bahala. Sagot ni Magda. Mag-iingat po kayong pauwi. Naku, ang lapit lang ng bahay, Magda. Si Sir Andrew ang mag-iingat. Biro ni Tia Lagring kung kaya't inirapan siya ni Magda. I brought my clothes also. Kaya't dito na muna ako kay Magda. Isa pa, marami-rami din po kaming pag-uusapan. Napayuko si Magda at napatitig sa kamay ni Andrew na maugat. Hindi niya alam kung bakit naging mahalay bigla ang kanyang imahinasyon. O siya sige, uuwi na kami para makapagsalo kayong dalawa. Nagpaalam na ang dalawa at inumpisahan na ni Magdang linisin ang lamesa. I'll help you, sabi ni Andrew. Huwag na, ako na. Matulog ka na lang doon kung gusto mo. Nahihiyang wika ni Magda. Lumapit siya sa lababo at naghugas ng kamay. Ngunit naramdaman niyang hinawakan siya ni Andrew sa bewang at ipinadama kung gaano katigas ang tinapa nito. Napaungol na lamang si Magda. Kanina ko pang napapansin ang mahahalay mong titig, Magda. Ano bang gusto mong gawin? Bulong ni Andrew sa kanyang tenga at hinalikan siya ron. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa mabagsik na kaba sa kanyang dibdib. Andrew, kasi... Come on, tell me. Nandito lang ako, Magda. Bukod sa mahal na mahal kita, pagsisilbihan din kita. Bulong ni Andrew. Andrew, baka siguro sa hormones ko lang ito dahil buntis ako. Kaya kanina, titig na titig ako sa iyo dahil naaalala ko ang mga nangyari sa atin sa kama. Pinaharap siya ni Andrew dahilan para ilang dangkal na lang ang layo ng kanilang mukha. Amoy na amoy niya ang amoy alak at mint sa labi nito. Sa hindi maawaring dahilan ay mas lalo lang nagustuhan yun ni Magda. Andrew, I want you so much. Ngumisi ng paunti-unti si Andrew. Baby, let's make love. Tumango si Magda. Alam ko pero natatakot ako dahil buntis ako. Hindi ko sasagarin. Maniwala ka. Nagtagpo na nga ng tuluyan ang labi ng dalawa't nasagi nila ang mga gamit na naroroon sa lababo. Ngunit wala silang pakialam sa mga iyon. Muling namayani ang mga ungol at anas ang bawat paligid ng bahay nila Magda dahil sa tindi ng pag-iibigan ng dalawa. Tirik na ang araw nang magising si Magda at nagulat siya dahil hindi siya nagsuka tulad ng mga nakaraang araw. Andrew? Kinakabahang biglang dalaga dahil wala si Andrew sa kanyang tabi. Panaginip lang ba ang lahat? Tanong ni Magda sa sarili na inaakala na baka panaginip ang lahat ng yon. Bumangon siya at bumaba. Nakita niya si Andrew na nagluluto lang pala sa kanilang kusina. Magda, bakit? Nagtaka si Andrew sa pagmamadali ni Magda at nakitang umiiyak na pala ito. Andrew, akala ko hindi totoo to. Akala ko panaginip ang lahat. Niyakap ni Magda si Andrew ng mahigpit. Inalo ni Andrew si Magda at pinunasan ng luha nito. Akala ko hindi totoo yun eh. Akala ko panaginip lang at hindi mo naman talaga ako gusto. Dahil akala mo isa akong kabit na prostitute. Umungol si Andrew na tila ba ayaw yung marinig mula kay Magda. Shh! Don't say that. Mahal kita. Maaga lang akong nagluto dahil alam kong napagod kita ng husto kagabi. Nakailan din tayo. Bulong ni Andrew. Ngumuso si Magda, tinitigan si Andrew. Andrew, kasi... Pinaglilihan mo ba ako? Tanong ni Andrew na may ngisi sa labi.
Uminit ang pisngi ni Magda at hindi makatingin ng diretsyo kay Andrew. Baka, ganito raw kasi yun eh. Kinuha ni Andrew ang kamay ni Magda at hinalikan yun. May kung ano siyang kinuha sa bulsa. Palagi ko itong dala. Nagbabaka sakali ako palagi. Isang singsing na galing sa mismong bulsa niya ang kanyang ipinakita kay Magda. Nangatal si Magda sa galak at hindi makapaniwala. Andrew! Magda, alam kong nanliligaw pa lang ako sa'yo pero hindi ko na kaya. Ilang taon kitang tiniis. Sa mga taong yun, hindi kita kinalimutan. Lumuhod si Andrew sa kanyang harapan. Pumatak ang mga luha ni Magda dahil hindi siya makapaniwala. Mahal ko, sana patawarin mo ko sa mga mali kong nagawa. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ipadama at ipakita sa iyo na mahal kita. Nakatingala kay Magda si Andrew na namumula ang mga mata. Tanda na emosyonal na rin ito. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na panghabang buhay na makasama ka, Magda. Ngayon lang ako nagmahal ng sobra-sobra at ayokong palagpasin pa. Pinunasan ni Magda ang sariling mga luha. Andrew, akala ko hindi nasasaya ang taong tulad ko. Isa akong bayaran sa mata ng mga tao. Isa akong walang silbi sa mata nila. Isa akong nangarap ng magandang buhay. Hindi ako perpekto. Pero ipinadama mo sa akin na hindi nakabase sa estado ng isang taong kasiyahan. Sabi ni Magda na emosyonal. Kung ikaw ay may naging kasalanan sa akin, ako rin naman ay nagkakasala rin. Pinapatawad na kita. Tinanggap mo ko ng buo. Kasi walang perpekto sa mundo, Andrew. Kaya, sino ba ako para hindian ka? Kung gayong parehas naman nating mahal ang isa't isa. Hinila ni Magda si Andrew kung kaya't niyakap siya nito ng mahigpit. Pinasok ni Andrew ang singsing sa daliri ni Magda. At perpektong-perpekto ito sa daliri ni Magda. I love you so much, Andrew. Wika ni Magda. Hinawakan ni Andrew ang tiyan nito at magiliw na hinimas. Mahal na mahal din kita, Magda. At ang anak natin. Naks naman, naluha naman ako. Ay kabayo! Nagulat si Magda sa biglaang pagsasalita ni Tia Lagring. Humahagikik pa ito. Hinatid ko lang itong niluto kong sabaw dahil paborito mo ito. Hindi ba't itong hinahanap-hanap mo? Si Tia Lagring at nilagay ang isang mangkok sa ibabaw ng mesa. Tia Lagring, ako ho yata ang hinahanap-hanap ni Magda. Kaya't hindi na niya hinahanap ang sabaw na yan dahil nakainom na siya kagabi. Sabi ni Andrew na tila ba wala lang ito. Hinampas ni Magda ang braso niya. Anong sabaw? Nangunot naman ang noo ni Andrew. Diba, nilutuan kita ng sabaw kagabi? Naku, si Magda, nagiging berde ng utak, Sir Andrew. Hindi naman yan ganyan nung kailan eh, ngayon lang. Tia Lagring naman. Saway ni Magda at nagtawanan na sila. Lumipas ang isang taon at nagpakasal na si Magda at Andrew. Nagkaroon sila ng quadruplets. Walang kasing saya naman si Andrew at Magda. Kamukhang kamukha ni Sir Andrew lahat, Magda. Puro palalaki. Ani Tia Lagring habang nilalaro ang mga ito. Ito ang nagsilbing yaya ng mga bata. Ngunit may kinuha pang isa si Magda para matulungan siya sa pagbabantay sa mga ito. Huminga ng malalim si Magda at may ngiti sa labi. Oo nga, Tia. Si Andrew kasi talagang pinaglihan ko eh. Tsaka sana, huwag nilang manahin ang pagkasuplado ng papa nila. Naku. Oo nga, Magda. Ani Madam Violeta, ang isa sa mga ninang ng quadruplets. Pansin ko rin na suplado at arogante si Sir Andrew sa ibang tao. Ngunit sa'yo nagiging tuta siya. Parang aso na nakitang amo. Ganun na ganun. Tumawa lang si Magda at umiling. Uy, namumula si Magda. Tukso ni Tia Lagring. Oo nga. Naku, wag na tayong magtanong, Mare. Si Violeta sa kumari nitong si Tia Lagring. Dahil pinilit rin ni Tia Lagring noon si Magda na gawin siyang ninang.
Alam na alam ko na kung bakit namumula ng husto yan. Naku, nagiging mahalay na naman ang imahinasyon yan. Dagdag ni Madam Violeta. Hindi may iniisip lang ako no. Palusot ni Magda. O siya sige, ano yun kung ganon? Tanong naman ni Tia Lagring. Kasi gustong dagdagan ni Andrew ang anak namin. Naku, igora mo na yan. O joke ni Madam Violeta kay Magda. Oo nga, kung sa pera lang naman ay wala kang alalahanin Magda. Alam mo naman, sadyang mayaman ang pamilya nila Sir, hindi ba? Ang tanong ay kung gusto mo ba? Si Tia Lagring naman ang nagsalita. Niyakap ni Magda ang dalawang anak niyang si Callis at Ryger. Habang si Arthur at Jack naman ay hawak ni Violeta at Tia Lagring. Gusto ko naman po. Ngumiti si Magda at pinamulahan ng husto. Ang pupogi ng mga anak mo, Magda. Smio, ilang puso kayang mawawarak nila pag nagkataon. Pinanggigilan ni Violeta si Arthur. Huwag naman po sana. Alam ko na hindi ako magkukulang sa mga anak ko. Tumango naman si Violeta bilang pagsang-ayon. O siya, halika na Magda. Aayusan pa kita't may family dinner kayo mamaya. 1 oras na lang pala. Pagmamadali ni Tia Lagring. Oo nga pala. Kinuha ni Magda ang isang bata ngunit kinuha yun ni Violeta sa kanya. Ako nang bahala sa mga bata. Inaayusan ng isang katulong ang damit nila. Ako nang magbibihis. Sa hindi malamang dahilan ay kinakabahan si Magda. Nagsuot siya ng off-shoulders na bestida at kinulot ni Tia Lagring ang kanyang buhok. Ang blooming mo lalo, Magda. Ngumisi naman si Magda. Talaga po? Maganda ka namang talaga noon pa, Magda. Masayang masaya talaga ako para sa'yo. Sa lahat ng pinagdaanan mong hirap, Magda. Saksi ako doon. Sabi ni Tia Lagring habang inaayos ang buhok ni Magda. Maraming salamat po, Tia. Sa lahat po ng tulong niya ni Papa Arturo. Ikaw talaga? Hindi ka naman na iba sa amin. Nang mag-aalas 7 na bumaba na sila ni Magda. Nagtaka rin siya dahil simula kanina ay hindi niya pa nakikita si Andrew. Tia, si Andrew po? Kinakabahang tanong ni Magda. Basta't bumaba ka nalang, Magda. Bumaba silang dalawa kahit na may mga gusto pang sabihin at itanong si Magda. Dinala siya ni Tia Lagring sa likod ng bahay kung nasaan ang magandang hardin. Oh my goodness! Nasapo ni Magda ang bibig dahil puno ng palamuti ang paligid ng hardin at kumukuti-kutita pa mga bulaklak dahil sa dekorasyong nilagay doon. Nakatayo doon ang makisig na si Andrew. Sa gilid nito ay may mabining musikang galing sa mga musikero. Nanubig ang mga mata ni Magda. Tila siya pang nasorpresa ni Andrew. Nasorpresa mo ako, Andrew. Sabi niya nang makalapit. Kinabig kagad ni Andrew ang bewang niya at nilagay sa balikat nito ang kamay at nagsimula silang sumayaw ng magiliw. Ang kanilang katawan ay mabining sumasayaw kasabay ng musika. Kahit pa araw-araw kitang sorpresahin, Magda. Bulong ni Andrew at hinalikan siya sa labi. Nakita ni Magda na nandun ang kanyang mga anak at buong pagmamahal yung tinitigan ni Andrew habang sumasayaw sila. Nandun din si Violeta, si Papa Arturo niya at si Lagring. Salamat sa sorpresa mo, Andrew. Ngumisi si Andrew kay Magda. Matagal nang nakaplano to kasi pakiramdam ko. Hindi sapat na mahalin ka lang. Kung pwede nga lang araw-araw iparamdam ko sa'yo na espesyal ka, Magda. Kayo ng mga anak natin. Hindi ako magsasawang gawin to. Huminto silang dalawa dahil may kinuhang maliit na kahon na kulay pula si Andrew sa bulsa. Binuksan niya yon at tuluyang dumaloy ang luha ni Magda. Niyakap niya ng mahigpit si Andrew. Andrew! Nag-iyakan naman si Violeta at Tia Lagring habang si Don Arturo ay proud na proud sa kanyang anak. Magda, hindi ko na kaya eh. Mahal na mahal talaga kita. Kung pwede nga lang araw-araw kitang pakasalan gagawin ko.
Parang hindi sapat para sa akin na sabihin na mahal kita. Para bang hindi sapat na ipadama ko kung gaano kitang kamahal. I want more. More, Magda. Hindi sapat ang apelyido ko na kasunod ng pangalan mo. Gusto ko bawat bahagi ng katawan mo. Akin ka lang. Akin. Kinagat ni Magda ang labit, hinalikan ng mapusok si Andrew. Sinuklian naman to ni Andrew ng nag-aalab na halik. Lumuhod si Andrew at tiningala si Magda. Magda, for the second time, will you marry me again? Sunod-sunod na tumango si Magda at sinilid ni Andrew ang pangalawang singsing sa daliri niya. Thank you Magda. Mahal na mahal kita. Anas ni Andrew. Andrew. Kinuha ni Magda ang kamay ni Andrew at dinala sa kanyang tiyan. Agad na nakuha yun ni Andrew kung ano bang ibig sabihin nun. Magda! Parang walang namutawing salita si Andrew sa sobrang saya. Nagpa-check up ako kahapon. 3 weeks na akong buntis. Pag-amin ni Magda at kitang-kita niya kung papaanong sumuntok sa ere si Andrew. Na tila ba panalong-panalo ito. Nilapitan nito ang kanyang mga anak at isa-isa itong hinalikan. Yes! Salamat mahal ko. Hinalik-halikan ni Andrew si Magda sa labi. Narinig naman nila ang hiyawan nila Violeta at Tia Lagring. Nice one, son! Tinapik ni Don Arturong balikat ng anak. Sana, quadruplets ulit. Bulong ni Andrew kay Magda at hinalikan ang kamay nito. Napuno ng selebrasyon ang kasiyahan nilang yon. Niyakap ng mahigpit ni Andrew si Magda. Hindi ako naging masaya noon hanggang sa dumating ka sa buhay ko, Magda. Kayo namang anak ko. Salamat sa kasiyahang ibinigay mo. Hindi na nakapagsalita pa si Magda dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Sumiksik na lang siya sa dibdib ni Andrew habang yakap-yakap siya nito. Wakas.